Amen. Isang magandang gabi po sa bawat isa ho sa atin at ang inyong napakinggan na intro music ho natin ay mula sa YouTube channel na Pianistang Kristiyano. At kung hindi pa ho nyo napapanood, please view it, like it, and then subscribe. Yan ho ay ministry ng ating kapatiran dito sa JCBC, none other than Brother Garner Tom Cajete or Brother Jem. Ano ho, purihin ng Panginoon sa kanyang mga pinagkaloob na kakayahan sa ating mga kapatiran at ito'y pinaglilingkod sa papaano mang paraan. Welcome po sa gabing ito sa ating Time in the Word, and we are again joyous na meron tayong pagkakataon na makapag-aral ng salita ng Diyos. But before we dive into it, kailan ho munang mga reminders and announcements. As you can see, ako ho ay wala sa usual na lugar at nasa kabilang bahay sapagkat may problema internet ho ng church, ano ho. So pakisama sa prayer. Nagsimula on last Tuesday. We were hoping na magiging maayos. Ni-report na natin, then ni-report natin ulit kanina. Hopefully bukas ay mapuntahan at maayos para ho magamit natin ng matino sa Sunday. So pag-pray ho natin na ito ho ay maayos. These technologies are a great blessing sa atin. Pero reminder muli sa ating mga kapatiran, ano, lalo na kung tayo ay well and able sa mga pamantayan ng gobyerno ay nahandoon yung kakayahan at kapahintulutan na tayo ay makadalo sa mga gawain, lalo na ay magluluwag na ng restrictions, ano ho. So I would like to encourage ang ating mga kapatiran kung tayo ay bakunado na din. Again, if we will look at other countries like the US, yung mga bakunado, yung ang iba ay, I'm not saying na wag mag-face mask, I'm not saying that at all, pero again, mayroong mga states sa US na kung ikaw ay bakunado na, hindi ka na required mag-face mask. So I'm not saying that, mag-face mask pa rin tayo, pero again, the science behind ay yung bakuna, it provides safety. Ano ho? Now, what I'm saying ay kung nakakatungo sa palengke, nakakatungo sa ibang mga lugar trabaho na kung saan mas maraming taong nakakasalamuha, bakit hindi makatungo sa bahay-sambahan? Ano? So, I would like to encourage us, and I would like to encourage particularly ang ating mga kapatiran sa JCBC. Doon yung atin hong paalala. If you remember, pinag-aralan natin sa Hebrews chapter 11, ano, na nawa ay wag nating makasanayan, or sorry, chapter 10, wag nating makasanayan ang bagay na ito. Ano? Online is never a substitute doon sa dinisenyo ng Panginoon na talagang tayo ay sama-sama, sapagkat ang ating corporate worship ay hindi lamang for listening to the Word of God, pero kailangan ho doon yung fellowship ng mga kapatiran. Ano? So, and again, maraming mga kapatid, almost all na nakakausap ko ay iba talaga pag sa church at doon nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Doon din yung fellowship ng mga kapatiran. So, again, let us all be reminded na ito ang dinisenyo ng Diyos sa atin, and ito dapat yung ating pinagsusumikapan na sundin, gawin. So, atin hong inaasahan at pinapaalalahan ng mga kapatiran sa JCBC na tayo ay magtapat sa bagay na ito sa harapan ng Panginoon. So, pag-pray natin ang gawain natin sa Sunday, and also mamaya ho, pagkatapos ng ating Time in the Word 7:15 ay magkakaroon ho tayo ng online prayer meeting. At muli, atin hong inaasahan ng mga kapatiran na tayo ay magkasama-sama para sa gawain po na iyan. Okay, so let me just check ho yung ating live stream. Okay, okay pa naman ho. So muli ho, those are some of our reminders para sa ating mga kapatiran. Pag-pray ho natin ang bawat isa. Pag-pray natin kung mayroong mga prayer request, please let us know. Ano ho, paki-text nyo ho, i-message nyo ho, or pwede nyo i-comment dito sa live stream natin para may pag-pray ho natin. And also, speaking of comments and text, pwede nyo hong i-comment or i-message or i-text ang inyong mga questions. Along our study, kung meron hong mga bagay na na-encounter nyo, parang malabo yata, o kulang ng paliwanag, or kung kailangan ng dagdag pa, or talagang may question, lalo na patungkol sa doktrina na ating pinag-aaralan, welcome na welcome po ang mga bagay po na yan. Okay, so with that, tayo ho ay lumapit sa Panginoon sa panalangin, and then dadako ho tayo sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let's pray.
Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinapasalamatan ka, pinupuri ka, niluluwalhati ka. Tunay, Panginoon, kapag aming pinagmasdan ng aming paligid o maging ang aming sariling buhay, nakikita namin ang iyong kabutihan, nakikita namin ang iyong katapatan. Lord, ang mahaba mong pasensya, sapagkat nandoon palagi ang aming pagkukulang, nandoon palagi, nandoon ang pagkakasala, Panginoon. Patawad po, O Diyos, sa mga ito. Lord, muli aming kinikilala na ang tanging pag-asa na meron kami at ang tanging dahilan kung kaya't kami may kumpiyansa, kami ay yung tinatanggap sa iyong sarili, ay walang iba kundi dahil sa aming Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon, Panginoon, aming hinihiling, ikaw pong patuloy na kumilos sa amin. Gamitin mo po ang mga pag-aaral na kagaya nito, yung mga katotohanan ay maging lalong pagkain ng kaluluwa, kalakasan ng pananampalataya, at ganoon din sa ikababanal ng aming pamumuhay. Aming hinihiling, O Diyos, ang iyong pagtuturo, bigyan mo kami ng liwanag, at lalo na sa akin bilang tagapagturo, O Diyos, ikaw po ang gumabay muli maging sa aming pong gawain mamaya sa pulong panalangin online, ikaw rin po ang magpala. Aming hindi naalala sa iyo ang aming mga kapatiran, nandoon ang mga kabigatan, kahirapan, at maging mga karamdaman. We pray for Brother Dave Paule. Mahabag ka po sa kanya pong kalagayan. Ganti po, Panginoon, we pray for comfort sa Kaliwag family, sa pagpanaw ni Tatay Efren. We also pray para po kay Brother Lester, John Abella, ang aming kamanggagawa dun sa La Union. Nawa ang mga radiation sessions, at meron na lang ilang natitira, na maging maayos lahat ang epekto sa kanya at siya makarecover ng maayos. Muli, Panginoon, lahat ng ito ay mauwi sa iyong dakilang pangalan ng kapurihan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tumako ho tayo sa ating pinaka-lesson ngayong gabi. And dako ho tayo sa review. At again, mapapansin niyo ho, marahan ang ating pag-aaral hindi dahil pinakapaborito ko ang doktrina ito, not so, kung hindi dahil ito ay hindi popular at maraming mga kaisipan na hindi wasto. If you remember yung sinabi ng isang theologian na kinote natin, ay maraming itong doktrinang ito ay nagsasuffer at patuloy na nagsasuffer ng mga maling pagkaunawa. And hindi lang sa mga ayaw ng doktrinang ito, kundi maging ang mga ilang Kristiyano ay merong maling pananaw patungkol sa bagay na ito, at ito ay patuloy ho nating sa bibigyang pansin. So, konting review, nag-aralan natin ang total depravity, at ang gusto ko hong matatak sa ating kaisipan is that word total, kabuuan, at ang ibig sabihin, ang kabuuan ng tao ay naapektuhan ng kasalanan, at yung madalas na ginagamit o dinadahilan ng iba na, free will. Well, ito'y apektado rin ng kasalanan. Even the so-called free will of man is not so free at all. Nung ang sinabi ng Biblia na ang tao ay patay at alipin sa kasalanan, kasama doon ang kalooban ng tao. Then we are discussing God's sovereign election unto salvation. At ang mga mananampalataya ay tinawag sa Biblia, mas madalas silang tinawag na elect kaysa sa tinawag na Christian. Hindi na lang natin nakasanayan ho ngayon, but it is true. God elected before the foundation of the world. Kailan ito? Bago pa itatag ang sanlibutan. Anong basihan nito? Ang kalooban ng Diyos. Saan ito nakatungtong? Well, sa biyaya ng Panginoon. Ang pagpili ng Diyos ay hindi base sa anumang gawa ng tao, o pwede natin idagdag dito, anumang merito o anumang nakita ng Diyos sa tao. Hindi yun ang basihan. Election is not based upon God's gracious election seems to be unfair. Naging maingat tayo dyan. Itong gracious na pagpili ng Diyos. Bakit gracious? Kasi hindi naman karapat-dapat yung kanyang pipiliin, at wala namang anumang dahilan do sa kanyang pipiliin para sila ang piliin. Pero pumili ang Diyos, at ito ay seemingly unfair sa iba. Again,
Paul used Jacob and Esau as an illustration at ang inassume niya na merong mag-o-object, parang unrighteous yata. Paano naman si Esau? At again, yun nga ang madalas na ibinabato sa mga hindi naniniwala sa doctrine of election. Unfair. If you remember, yung ipinintang larawan ng isang kausap ko minsan ay meron kang bangka o barko na kasya ang 1,000 at merong 300 nalulunod. Ibig sabihin, kayang-kayang iligtas lahat pero pumili ka lang ng 100. Ano namang klaseng Diyos yun? Well, the picture is very wrong. Merong 1,000 na dapat o merong 300 na dapat bitayin. Itama natin yung picture. Merong 300 na dapat bitayin dahil sila ay nagrebelde laban sa hari at lumabag sa mga batas ng hari at dapat silang bitayin. At mula dun sa 300 na yun, pumili ang hari ng 30 na kanyang pinatawad. Hindi lang basta pinatawad, binihisan ng katwiran. Hindi lang basta binihisan ng katwiran, inampon sa pamilya ng hari. At again, yung 370 ay tumanggap ng hustisya at yung 30 ay tumanggap ng biyaya at walang unfairness na nangyari. So God is not unjust pagdating sa bagay po na ito. And then, nandito sa bandang dulo, God's election seems to make him to be at fault. Parang siya ang may kasalanan. Who can resist his will? Why did he find fault? Sabi ni Apostol Pablo. Sino ba makakaresist sa kanyang At meron at nasumpungan ko na mayroong mga Kristiyano kung hindi maingat sa kanilang salita na tila baga ang lumalabas sa kanilang bibig na ang mga taong pupunta sa impyerno ay pupunta doon kasi hindi sila pinili ng Diyos. Na seemingly ang fault ay nasa Panginoon. Again, that is totally unbiblical. Ito ang biblical picture. Ang mga taong pupunta sa impyerno at mapapahamak ay pupunta doon sapagkat sila'y karapat-dapat doon dahil sa kanilang pagiging makasalanan at mga ginawang kasalanan. Pero yung mga pupunta sa langit, sa presensya ng Panginoon, mga tumanggap ng kapatawaran, tumanggap ng pagpapaging banal ng Panginoon, ay pupunta doon dahil sa biyaya ng Panginoon. So again, seemingly, at yun yung madalas na ibinabato, yung tinatawag na double predestination na kailangan at pag-aaralan ho natin yan. We do believe in a tinatawag na inactive predestination ng Panginoon. That is the bypassing or reprobation nga na tinatawag. God bypassed. In selecting some, He bypassed others. So, hindi yun, ikaw sa impyerno, ikaw sa langit, ikaw sa impyerno, ikaw sa impyerno, ikaw sa langit. Hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. Kundi mula sa mga of the same lump of sinful men, mga lahat karapat-dapat sa kapahamakan, pumili ang Diyos na mga pagsisidlan ng habag ng Panginoon, which is very clear sa Romans chapter 9. So, it makes God seemingly na siya ang may sala, siya ang so ganun ang nangyayari at pinapalabas na parang robot pa ang mga tao. Not so. But again, itong doktrinang ito na tinuturo ni Apostol Pablo ay inassume niya na isa ito sa mga magiging objections. Election unto salvation includes both Jews and Gentiles at gusto ko lang balikan natin ito sapagkat isa ito sa madalas na ibinabato, madalas na kinokestyon, madalas na palusot na ginagamit o pagrarason, hindi maganda yung word na palusot, madalas na pagrarason na ginagamit ng iba sa kanilang ayon sa kanilang pagkaunawa. And again, I've listened to some of them. At sinubukan nilang ipaliwanag tong Romans chapter 9 at lagi na didiin, sa mga Hudyo lang yan, basahin mo ang Romans chapter 9 verse 1, andun yung prayer for Israel that they might, so it's about Israel only.
Doon nila ikinukulong. Pero pag binasa natin sa verse 21, "Hath not the potter power over the clay, of the same lump make one vessel unto honor and another to dishonor? What if God, willing to show his wrath, to make his power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction, and that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy which he had afore prepared unto glory." And again, sasabihin nila itong mga bagay nito is just about Israel, pero maliwanag sa verse 24, even us. Sino yung us? Kung yaan ay i-interpret mo na as Apostle Paul, as a Jew, even the Jews, well, magkakamali ka sapagkat ang sabi, whom he hath called. At ang isang honest student of the Bible at serious student of the Bible, alam niya na itong called na ito is identified with salvation. Hindi lang ang tawag sa mga Kristiyano ay believers, tinatawag din silang elect, at tinatawag din sila sa Bible na the called, ang mga tinawag, and that is equivalent to being saved, tinawag effectively sa kaligtasan, tinawag ng Panginoon. So they are the called. Sino yun? Not of the Jews only, but also of the Gentiles. So sino yung not of the Jews only, but also of the Gentiles? Those who are the vessels of mercy prepared, prepared unto glory. So kasama dito ang mga hentil, as he had also in Osee or Isaiah, "I will call them my people, which are not my people." So, sino yung tatawagin ng Diyos na mga tao ko, yung hindi ko mga tao? So, yung mga hindi Hudyo na tao ng Diyos, physically speaking, ay tinawag ng Panginoon kanyang mga tao. At as we have studied from Romans chapter 4, we are children of Abraham by faith. We are people of God as children of Abraham by faith. And ang sabi na her beloved, which was not beloved. And all this are the salvation language. At dito, ikinabit ni Apostol Pablo yung pinag-usapan patungkol sa pagpili, paghirang ng Panginoon. So, piranong paghirang niya. So, election unto salvation includes both Jews and Gentiles. Mahalaga po yan. Number next, the sovereign, gracious, and free election of God is based upon foreknowledge. As we have studied ng mga nakaraan, ang foreknowledge ay madalas dinidefine sa dalawang paraan. It's either God in His omniscience or God looking through the corridors of time. Basta meron siyang impormasyon, nagbase sa impormasyon na meron siya na gagawin ng tao o sasampalataya ang tao o desisyong gagawin ng tao, base doon, doon niya ginawa o doon niya tinungtong yung kanyang pagpili. So actually, God's choice is based upon man's choice. Yun yung lumalabas. So man's choice is the basis of God's choice. So again, listen. Yung pagpili ng taong patay at alipin sa kasalanan na anak ng pagsuway, anak ng kapuotan at anak ng dyablo, yung pagpili ng taong yun ang magiging basihan ng pagpili ng banal at matuwid na Diyos. There's a big problem with that. Now, is the other view, which is nakita natin, parehong lehitimong interpretasyon ng word na know, new, or with the prefix na for know, for knowledge, ay yung God setting His divine love, divine favor, His free choice, na kanyang dinesisyonan, bago pa man din ay inilaan niya ang kanyang pag-ibig sa kanila at sila ay pinili. At ang magiging labas nito, yung desisyon ng Diyos ang basihan ng pagdidesisyon ng tao. So, meron nga hong magandang sermon. I would like to commend you to commend the sermon of John MacArthur patungkol sa bagay na ito na ang title ng sermon niya, Who Chose Whom? Sino ba talaga pumili? Kaninong pagpili ba talaga ang basihan? Yung bang pagpili ng tao ang basihan ng Diyos o yung pagpili ng Diyos ang basihan ng pagpili ng tao? At again, we submit to you ayon sa Biblia, it is the choice of God. So, dun sa dalawang meaning na yon, we have few questions.
Alin ang nag-e-exalt sa biyaya ng Panginoon? Alin ang seemingly nagpo-provoke ng idea or damdamin ng parang unfair? Alin ang seemingly nagbibigay ng kaisipan na parang kasalanan ng Diyos? And then, aling view ang nag-fit sa election na tinuturo ni Apostol Pablo? And we can see with these two legitimate definition ng word na foreknowledge, ang mas nagpi-fit ay yung pangalawa. So sana makita ho natin, hindi ito isang bagay na minamanipula natin, hindi isang bagay na pinipiloso po lang natin. Isa ito sa binabato sa mga naniniwala sa tinatawag na Reformed doctrine or Calvinism or doctrines of grace, masyadong logical, masyadong no. We are looking at the scripture faithfully as we can at hindi lamang kakaunti kung hindi sa mas kabuuan na makikita natin dito. At hindi tayo nagpipick and choose lang ng mga talata at as we will see, we will haharapin natin yung mga talata na ginagamit para questionin at paipalabas na mali ang pananampalataya na ito. As we can see, actually as we are progressing, I hope, kagaya ko, mas nakikita natin na ito nga ang katotohanan ng tinuturo ng salita ng Panginoon. Now, let me just pause for a while to remind us of two things. One, kung meron nga kayong tanong, please message me directly, pwede, or you can comment sa ating comment section, pwede po yan, or text me, pwede rin po yan. And two, mahalaga, huwag ho nawang mangyari na kaya ito ang inyong paniniwala kasi yun ang sabi ni Brother Paul. Kaya ho ganito kasinsin at kabagal ang ating pag-aaral dahil gusto ko makita ko natin ito ang sinasabi ng Biblia. And by the way, hindi po pwedeng likhang tao ito kasi ayaw na ayaw ng tao ito. The only way na papaniwalaan lamang ito ay dahil ito ang nire-reveal ng salita ng Panginoon. Number next, election is unto salvation. Anong punto? Ang mga pinili ng Diyos ay kailangang marinig ang pangangaral ng Ebanghelyo at sumampalataya upang maligtas. Ano ang katotohanan na ating didiinan dito? Election does not deny or negate the necessity of evangelism. Again, contrary sa madalas na ibinabato sa mga naniniwala sa doctrines of grace or sa sovereign election, let me just state some names. Charles Spurgeon, isa sa pinakakinikilalang mahusay na mga ngaral of the 300 years ago, is very evangelistic. Maluluma ang maraming mga so-called evangelists ngayon. He wrote a book, The Soul Winner. George Whitefield, isa sa pinakakinikilalang mga ginamit ng Diyos na evangelist in the early days ng US as a country. Talagang pupunta-punta siya sa kung saan mga settlement ng mga bagong mga tumitira sa Amerika, and he will preach the gospel. He believes the doctrines of election. William Carey, kinikilalang father of modern missions. Talagang given sa pagdadala ng ebanghelyo sa marayong mga lugar, also believes the doctrine of election. So, again, itong kaisipan na pag naniwala ka dyan ay hindi ka magso-soul winning or sinuturo nila na wag nang mag-soul winning. That's just false. And kagaya na sinabi natin, admittedly, merong napakaunti. At sa sobrang kaunti, wala pa ako nakakausap kahit isa. Pero meron na mga hyper na dinadala nila itong doktrinang ito sa hindi tamang konklusyon na dahil pumili na ang Diyos at siguradong ililigtas ng Diyos, hindi na kailangan mag-make ng effort to preach the gospel sa mga hindi pinili ng Panginoon. That's totally false. At meron pa nga tayo ditong mga ilang katotohanan, election and evangelism. Sovereign election gives hope to evangelism. Ito nagbibigay ng pag-asa. Bakit? Kung walang pinili ang Diyos, walang pipili sa Diyos. That's just clear. Sabi ni Jesus, no man can come to me. No man can come to me. That's very clear. Kailangan pumikit para makita. Kailangan gumawa ng napakadaming gymnastics para palabasin na man can come to Christ. No, Jesus said, no man can come to me. And the exemption is not in man, but in God, except it were given to him of my Father. Kung walang bibigyan ng Panginoon, again, that is among the elect,
walang lalapit at walang mariligtas. Number 2, sovereign election gives endurance to the evangelist. As Paul said, I endure all things for the elect's sake. Number next, election to salvation is a part of God's overall absolute sovereignty. Ephesians 1:11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Alala ko ho, meron akong konting sinubukang i-engage sa social media at sinubukan ko siyang tanungin, nagbigay ako ng ilang mga verses at ang sabi niya, oo, nagsasabi yan na soberano ang Diyos. Soberano naman talaga ang Diyos sa lahat ng mga bagay. And then tinanong ko siya ulit, well, naniniwala ka bang soberano ang Diyos pagdating sa kaligtasan? Pagkatapos ng ilang magandang exchange, nung tinanong ko siya ng direkta, naniniwala ka bang soberano ang Diyos pagdating sa kaligtasan? Hindi na siya nag-reply. Well, mga kapatid, I submit to you the clear thing na tinuturo ng Biblia. He worketh all things after the counsel of his own will, even man's salvation. It is after the counsel of his own will. Kaya nga ho, isang mabigat sa damdamin sa mga naniniwala sa doktrinang ito ng election ay para bang mas binibigyan diin ang malayang kalooban ng tao, but paano naman yung kalooban ng Diyos, yung malayang pagpili ng Diyos? So again, nandoon andito ang katotohanan. I mean, it is under the kabuuan ng pagiging soberano ng Panginoon. So let's go to the objections. Reviewin lang ho natin, hindi lahat ng tanong ay masasagot. Maaaring may mga sagot tayo pero hindi pa rin tatanggapin ng mga ayaw maniwala o hindi naniniwala o hindi pa kumbinsido. Hindi pa. There are some things that's just out of our ability to know. May mga bagay na talagang hindi natin kayang malaman. There are questions that have been answered along already. Kaya nga nabibigyan nyo ibang mga bagay sa ating review. Question number 1, why did not God choose all to be saved? Well, hindi natin alam kung bakit, hindi sinabi ng Biblia, pero manatili ang katotohanan na ang Diyos ay matuwid, banal, mabuti, mapagmahal, soberano, perpekto sa kanyang karunungan at mahabagin. At ang Diyos ay laging gumagawa para sa kapurihan ng kanyang pangalan. At kung ang ginawa ng Diyos ay pumili siya ng iilan mula sa marami para iligtas, masasabi natin ito'y mabuti, banal, ito'y matuwid, mapagmahal, bahagi ng kanyang pag-exercise ng kanyang sagiging soberano at perfect in the wisdom of God, and ito'y nagpapakita pa rin ng kahabagan ng Panginoon. Ito'y lulundo pa rin sa kaluwalhatian ng Diyos. Isaiah 55 verse 9, a good reminder to us na ang ating kaparaanan at ang ating kaisipan ay mas mababa kaysa sa Panginoon. So, hindi man natin perpektong masagot, meron namang katotohanan na sinasabi ang salita ng Diyos. Doctrine of election makes God a respecter of person. Again, sa Acts 10 verse 34, sabi ni Pablo, I perceive that God is no respecter of persons. Ano sinasabi nila? Kung ang Diyos ay pumili, partial nga siya, respecter of person siya. Well, so 1 Corinthians 1:26, di ba malinaw ang sabi ng salita ng Diyos? Verse 27 na lang. Sumunod natin sa verse 26. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things that are mighty, and the base things of the world and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. Dito ba sa verse na ito, hindi ba respecter? Di ba parang partial yata si Lord? Mas malapit yata siya sa mahihirap pa. Para bang pag mayaman ka, mas malayo ba sa iyo si Lord? Pag ikaw ba ay nasa posisyon ng kapangyarihan sa mundo, mas malayo ba sa iyo si Lord? Ganun ba 'yon? Partial sa mas maliliit, partial sa yun ba ang sinasabi dito?
And again, sasabihin nila, they will say that hindi to partiality, pero ito'y para i-fulfill yung design niya. Anong design niya? Design niya na durugin ng kayabangan ng tao. Ano? That no flesh should glory in His sight. Kaya ito yung ginawa ng Panginoon. Well, the same thing pagdating sa election unto salvation. Sa Ephesians 1 verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children, according to the good pleasure of His will, and ano ang kanyang layunin, to the praise of the glory of His grace. So again, kung gagamitin nila ito, that makes God a respecter of person, kailangan nila ipaliwanag yung galing sa 1 Corinthians chapter 1 verse 26 and so on. Now, does not sovereign election fulfill the same thing? Ano yung same thing? Dudurugin ang kayabangan ng tao sapagkat ang lahat ng papuri ay sa biyaya lamang ng Panginoon. Now, partiality, sabi ho natin, unfair bias, at kung ang tao ay may partiality, there's always a reason found in the preferred over the not preferred. Yung bakit ka partial? Kasi may dahilan. Merong something doon. Merong maaring mas mabait siya sa'yo, maaring paborito mo yung kulay na yun, maaring mas nagkakasundo kayo sa mga bagay-bagay, kaya meron kang partiality. So, merong rason doon sa bagay o tao kung saan nandoon yung bias mo. So, again, mas nakikitang ka sa kanya, mas maaring napupugian ka sa kanya, kaya bias ka doon. There is reason in the preferred. Pero pagdating sa Panginoon, alam natin, when it comes to God making His choice, it's all based upon His own will. Hindi sa anumang bagay na present. Hindi sa anumang merito o dahilan o nakita o nakitang gagawin o desisyon nung pinili ng Panginoon. It's all based upon His will. So makikita ho natin na hindi tutugma itong pagiging respecter of persons. By the way, ang pinaka-context ho nito sa sinabi ni Pedro sa Acts 10:34, then Peter opened his mouth and said, of the truth I perceive that God is no respecter of persons. Ano kasunod? Verse 35. But in every nation. Anong binibigyan diin? Itong dahil napakatindi ng bias ng mga Hudyo sa kanilang sarili. Hudyo lang. Sinasabi dito ni Pedro, well, hindi Hudyo lang. Kasama ang mga Hintil. That is the main message nitong sinasabi ho ni Pedro na ito. Well, now, question number 3 or objection number 3, the Bible said whosoever. Dalas siya ay binabato, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kita mo na, Brother Paul, ito ang sabi, kahit sino daw na sumampalataya. Whosoever, kahit sinong sumampalataya. So, walang pinili ang Panginoon. Kasi kung meron siyang pinili, hindi na uubra yung kahit sino. Paano kung, yun yung madalas ng parang pamimiloso pong tanong, paano kung sumampalataya yung hindi pinili? Paano ba yun? Yan yung mga katanungan na inaano na, kasi nga, whosoever daw, paano nga kung sumampalataya yung hindi pinili? Na ang tanong, sasampalataya? Sa Biblia, sasampalataya ba yung hindi pinili ng Panginoon? Paano sasampalataya yung anak ng diablo? Paano sasampalataya yung ayaw sa Panginoon? Paano sasampalataya ang isang taong walang kakayahan na lumapit kay Kristo at mas mahal ang dilim kaysa sa liwanag? Sige nga. Again, ganun nila ginagamit itong talatang ito. But as we have studied, the word believeth, I challenge you, do your own word study. Ang tense nito, it is a verb, at ang tense nito ay present tense. Ibig sabihin, it is a continuing action, active. Yun mismong tao ang sumasampalataya. So, ang pinakatamang translation ay, again, yung word na believe it is Old English, pero that word believing, so hindi sinumang sasampalataya, which is future tense, kundi sinumang sumasampalataya. Nandun na at patuloy na ginagawa ang pananampalataya. So, ang mas tamang pagkaunawa nitong John 3:16 na ito, whosoever is believing. Yun ang mas wasto.
Yun ang tapat na pag-interpreta nitong word na whosoever believeth. Hindi sinumang sasampalataya, kundi sinumang sumasampalataya. At pag sinabing sinumang sumasampalataya, ang implikasyon nito ay lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sino man siya, Hudyo man siya o Hentil, babae man siya o lalaki, bata man siya o matanda, sino mang sumasampalataya. So, ibig sabihin, lahat ng sumasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan sapagkat ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, itong John 3:16 ay nagsasaysay ng hindi isang bagay na posibleng mangyari, kung hindi nagsasaysay ng isang katotohanan na ano sa lahat ng sumasampalataya. At tinanong nga natin, sino ang sasampalataya? Narito ang maling pagkasalin. All who will believe. That is, it is open and available to all. And again, alam ko ho, traditionally dito tayo lumaki, even me in some preachings ganito nagagamit itong John 3:16. And again, sometimes andun yung inaamin natin, andun yung kahirapan ng napakatagal mong naririnig, napakatagal nung ganung sinasaysay, pero we are not servants of tradition, but rather the proper understanding ng salita ng Panginoon. So hindi sinasabi ng John 3:16 na it is open and available to all. Hindi yun. Now, totoong sinabi ni Jesus, sino mang lalapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. Totoo ang imbitasyon ng salita ng Diyos sa lahat ng mga makasalanan. Come unto me, all that you labor and heavy laden. So, nandoon ang general invitation. Hindi natin tinatanggi ang katotohanan ng general invitation. Ang sinasabi lang natin, ang punto ng John 3:16 is not to give a general invitation. Sapagkat ang sinasaysay niya ay ito, all who are believing. To all to whom the Father gave, sa kanila, to all the Father, to all that the Father gave to the Son. Lahat ng binigay. Sino yung believing? Yun yung tanong. Sino ba yung mga sumasampalataya? Well, lahat ng binigay ng Ama sa Anak. Sino yung mga sumasampalataya? Lahat ng pinanganak ng muli ng Banal na Espiritu. Sino yung mga sumasampalataya? Lahat ng tupa ni Kristo na makakarinig at ng kanyang tinig. Sino yung sumasampalataya? Lahat ng mga dinala ng Panginoon, effectively kay Jesus, lahat ng mga binigyan ng Ama ng pananampalataya. And all of that is based on the scriptures. Sino ang sumasampalataya? Lahat ng kinilos ng Panginoon. So again, sino yung mga kinilos ng Panginoon na yon? Well, that's none other than the elect. So, ang John 3:16 actually, that word whosoever actually, ay hindi kumukontra at hindi marapat at hindi wastong nagagamit upang kontrahin, pag ito'y ginagamit upang kontrahin ang doctrine of election. Number 4, God desires all to be saved. Ito yung isa sa mga madalas. Gusto ng Diyos maligtas lahat. Gusto ng Diyos maligtas lahat. Wala siyang pinili. Gusto niyang maligtas ang lahat. Well, tingnan ho natin. Now, let me just state up front. I agree. I think maliwanag yun sa scripture. He commands all men everywhere to repent. Inuutusan niya ang lahat na magsisi. At kaakibat nun, lahat ay sumampalataya. Gusto ng Diyos na maligtas. First, at madalas na ginagamit na verse dito ay ang 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish. So, hindi siya willing na sino man ay mapahamak. But that all should come to repentance. Again, that word, all. Hindi siya willing na sino man ang mapahamak, kundi ang kalooban niya ay lahat ay pumunta o tumungo sa pagsisisi or kaakibat niyan yung pagsisisi ay kaakibat niyan yung pananampalataya. That is repentance unto faith, repentance to God and faith toward Lord Jesus Christ, and that is salvation. So hindi
hindi malabo na pag sinabi dito that He is not willing na may sino mang ang mapahama, kundi andoon ang kanyang kalooban na lahat ay maligtas. 2 Peter chapter 3 verse 9. At ito yung daras na ginasabi. Kung nakita mo na, gusto ng Diyos lahat maligtas. Ano sinasabi mong may pinili lang ang Diyos? Na hindi ako nagsasabi, ang Bible. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Who will have all men to be saved. Now, we must be very careful sa pag-i-interpret nito. Who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Kaya kakita mo na, all men. So, ng Diyos maligtas lahat ng mga tao. So, hindi po pwede na meron lamang siyang pinili para maligtas kasi gusto niya lahat ay maligtas. So, tingnan ho natin. Opponents of unconditional election will say that God wants all to be saved, yet you say He just selected some. That is contradictory. So pag sinabi daw na meron lang siyang piniling ilan para maliligtas, pero maliwanag sa Bible, gusto niya maligtas lahat at yan ay kontra, so ibig sabihin hindi tama yan, hindi totoo yan. Ganun na madalas ginagamit ang mga talatang ito. Now, how can we properly answer this? And again, ang goal natin ay makita talaga yung katotohanan. Kung talagang ganun, well, so be it. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Now, there are two main ways to properly understand these passages that shows that it does not go against the truth of God's sovereign election. Meron dalawang paraan para unawain ang mga talata ito, ang mga passages na ito sa tamang paraan at makikita natin na hindi naman talaga kumukontra ang mga talatang ito sa pagtuturo ng ang Diyos ay soberanong pumili ng mga maliligtas. Number one is understand the biblical teaching about God's will. We must understand the biblical teaching about God's will. Kailangan nating matutunan. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Pag sinabing God's will, ano ba yun? At pangalawa, understand and identify the all in this text. Pag sinabing all, anong ibig sabihin ng all? Sasabihin na, basta all. All means all. All men means all men. Halimbawa, yun yung objection, all means all. Halimbawa, may teacher, nagsabi, okay, since all are here, or pwede pa natin ilagay, since all the kids are here, let us start the class. So, all the kids, all means all. Ibig sabihin ba, lahat ng kids sa buong mundo ay nahandoon. All means all. Siyempre, nakikita natin na hindi yung word na all ay pwedeng limitado depende sa konteksto ng pinag-uusapan. That's the point. Kaya natin sinaysay itong example na ito. So hindi agad na pag sinabing all men, pag sinabing all kids, ibig sabihin lahat ng bata sa buong mundo, pag sinabing all men, lahat ng tao sa buong mundo, well, tingnan natin kung ano talaga yung sinasabi. Mahalaga yung context. Yung bang all ay all people in the world pertaining to dun sa dalawang teksto na ating bibigyan pansin. Yung bang all doon means all the people in the world or all people enrolled in the class. Dito pala sa example nito. So again, nakikita natin na pwede palang yung word na all ay may limitasyon. Depende sa konteksto ng pagkakagamit. So una, tingnan mo natin, we must understand the biblical teaching about God's will. Ano ba tinuturo ng Biblia tungkol sa God's will? In the Bible, we will find three general categories of God's will. Yes, mababasa mong kalooban ng Panginoon, pero kailangan mong unawain kung ano siya, anong kategorya. Ano ibig sabihin? Letter A, the sovereign directive will of God. Dito ay galing kay R.C. Sproul, directive will of God. Medyo mas familiar ako sa pagkakagamit na the decretive will of God. God's will of decree. Ito yung dinecree ng Panginoon. Ano ito? The will by which God brings to pass whatsoever He decrees. This is hidden to us until it happens. And this always happens. Ito yung kalooban ng Diyos na kanyang dinesisyonan na mangyari.
Ito ang mangyayari. Hindi natin alam kung ano yon, alam ng Diyos, pero hindi natin alam kung ano yon. Parang sa election, hindi natin alam kung sino yung mga elect. Pero merong mga inelect ang Panginoon. And itong kalooban ng Diyos na ito, itong directive will or will of decree always happens. Lagi itong nangyayari, hindi ito pumapalya. Sabi ng Isaiah 46 verse 9, remember the former things of old, for I am God, there is none else. I am God, there is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient things, the things that are not yet done, saying, my counsel, or yung counsel dyan, hindi basta payo, no? It's not the modern English counsel, but the old English counsel, ang meaning is plan. My plan shall stand, and I will do all my pleasure. My counsel shall stand. Yung plano ko, yung gusto kong mangyayari. Matutupad. Siya ay soberano at gagawin niya. Proverbs 19 verse 21, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Maraming plano ang tao sa kanyang puso. Maraming plano ang mga politiko sa panahon natin ngayon. But the counsel, the plan of the Lord, yun ang mangyayari. Yun ang mangyayari. So, hindi kayang itwart ng mga devices ng man's heart. Hindi kayang itwart ng man's will ang plano ng Panginoon. Daniel chapter 4 verse 35, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay his hand or say unto him, what doest thou? He doeth according to his will. Hindi lang sa mga spiritual na mga nilalang sa langit, kundi maging sa mga tao dito sa lupa. Again, walang makakapigil ng kanyang kamay. So this is the decretive or the decree, God's will of decree. Ito yung dinikri niya na mangyari. It always happens. Now, itong tanong, is it God's will that all be saved? Does this will ng Panginoon, itong decretive will, nagfi-fit dun sa sinabi na He wills that all men, not anyone should perish, but all should come to repentance. Is it lalapat ba yan sa decretive will or sa God's will of decree? Wala alam nating hindi. Dahil hindi lahat ay maliligtas. Kung ito ay ilalagay mo sa kategorya, yung will ni Lord na all that will be saved ay a decretive will, babagsak ka sa universalism, which is a heresy. Hindi yun tinuturo ng salita ng Panginoon. So, malinaw na hindi ito sangayon sa decretive will o hindi ito under the category of God's decretive will. Well, letter B, God's preceptive, hindi perceptive, preceptive will. His precepts or God's will of demand. These are His demands. Ito yung kanyang mga iniuutos sa tao. God's revealed law or commandments which we have the power but not the right to break. Maganda yung sinabi ni R.C. Sproul. Meron tayong kapangyarihan at ang ginagawa yan madalas ng taong makasalanan, pero wala tayong karapatan na ito ay labagin. For example, again, yung decretive will laging nangyayari, pero itong preceptive will, hindi ito laging nangyayari. Ang tao ay madalas lumalabag sa kautusan ng Panginoon. Kahit ang mga mananampalataya na ay punahuhulog pa rin sa kasalanan. Halimbawa, sa preceptive will is the Ten Commandments. Maliwanag. Thou shalt not bear false witness, or modern translation, thou shalt not lie. Nakakapagsinungaling ang mga tao, maging ang mga Kristiyano. But it is God's will. It is God's precept or demand or command sa mga tao. Or sa 1 Thessalonians 5:11, maliwanag, rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks. And by the way, all of this are 3 imperatives. 3 utos to ng Diyos sa mga, and these are not 3 suggestions. These are 3 commandments. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Are we always rejoicing? Do we not fail to pray? Lagi ba tayo nag-give thanks? Even Christians ay nalalabag ang mga maliwanag na kalooban ng Diyos na ito. So again, these are
God's will pa rin, but under the category of God's preceptive will. Command niya. Now, ang tanong, with regards to God's preceptive will, dun ba sa Acts 17:30, ito ba'y lalapat pagdating sa kaligtasan? We can say na oo. Sapagkat ang pagsampalataya at pagsisisi ay iniuutos ng Diyos. Hindi yung suggestion, hindi yung pakiusap ni Lord. Ito'y inuutos ng Diyos. Si Jesus ay hindi parang pulubi na namamalimos ng pananampalataya, no? Siya ay hari. All power is given unto me. Sabi niya, siya ay hari na nagsasabi na yumukod ka, manampalataya ka, at magpasakop ka sa Kanya. Utos yun. Acts 17:30, and the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. 2 Thessalonians 1:8, in flaming fire, taking vengeance on them that know not the Lord, and that what? Obey not the gospel. There is a command to believe the gospel. Inuutusan ng Diyos ang lahat na manampalataya sa ebanghelyo. So yes, maaari itong will ng Panginoon na lahat ay maligtas. Pwede nating sabihin na pwede siyang ilagay sa preceptive will. It is God's command sa mga tao na magsisi at manampalataya sa ebanghelyo upang sila ay maligtas. Pwede. Ayun ang sinasabi natin, pwede. Let's see, God's will of disposition. Or, sa akin, tinatawag ko itong God's will of desire. This His desire, or mas maganda yung pagkagamit ni R.C. Sproul, disposition, describes God's attitude or disposition. It reveals what is pleasing to Him. Ano yung nakakapagbigay lugod sa Kanya? Ano yung nakakalugod sa Panginoon? God's will of desire. This does not always happen. Hindi rin ito laging nangyayari. Halimbawa, sa Ezekiel 33 verse 11, ang sabi ng Panginoon, I have no pleasure in the death of the wicked. Natin isipin, isang convicted criminal, isang grabing krimen ang kanyang ginawa na talagang worthy of death penalty. Well, sa ating bansa, wala naman. Pero halimbawa sa US, at binita yung taong yun, wag natin isipin na ang Diyos ay nasa langit at nagdiriwang, yes, patay na rin siya sa wakas. Woohoo! Hindi ganun. Hindi ganun. He does not find pleasure in the death of the wicked. Kagaya nung nabasa natin kanina, not willing that any should perish. Not willing that any should perish. Hindi niya pleasure. Hindi niya gusto. Let me use the word. Hindi niya gusto. It is not His desire na sinuman ay mapahamak. So again, nandito yung isa pang kategorya ng will ng Panginoon pagdating sa Biblia. Now, let's go back to 1 Timothy chapter 2, verse 4. At basahin natin mula sa verse 1 in context. I exhort therefore that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Excuse me. At maganda yung sinabi ng isang Bible teacher, yun daw all men sa verse 1, ay yun din yung all men sa verse 2. Sino yung all men sa verse 1? In-enumerate ho ni Apostol Pablo. For kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Binigyang diin ni Apostol Pablo na for all men, at binigyan niya ng diin yung kategorya ng hari at ng mga nasa otoridad. At maganda yung comment nga ng isang Bible teacher, bakit daw? Ngayon na, basa natin kanina sa 1 Corinthians, not many wise, not many noble, not many mighty ang pinili ng Panginoon. At marami talaga at malapit talaga ang ebanghelyo sa mga mabababa, sa mga mahihirap. Malinaw yun sa salita ng Panginoon. At baka may tendency na ang ebanghelyo ay gawing exclusive lamang para sa mga nasa ibaba. At kagaya ng isang kwento na meron daw, si Spurgeon ba ang nangaral? Hindi ko maalala kung sino yung George Whitefield yata, na merong isang noble na nakapakinig at ang sabi niya, I thank God for the letter M. Ano ibig sabihin? Hindi not any but not many. Hindi marami pero merong ilan
At salamat daw sa Diyos kasi siya bilang isang noble ay sumampalataya sa Ebanghelyo at kasama siya doon sa hindi madami pero doon sa iilan. Ngayon, ang punto ho dito ay ito. Ang dinidiinan dito ay hindi all men, that is what all the people in the world, kundi all men, that is all classes of men. That is the poor, those are in the lower class, pero maging make intercession, maging sa para dun sa mga nasa higher status sa mga ng mga tao, for kings and for all that are in authority. Ano? And I believe merong mabigat na na punto yung yung rason na yon, sapagkat sa verse 2 yun yung binigyang pansin ni Apostol Pablo. Pagdating sa verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God, God our Savior, who will have all men to be saved. So, kung paano mo nga dinefine yung all men sa verse number 1, ganun din yung all men sa verse number 2. And I think it has weight and credible. Yung interpretation na all men sa verse 1 is hindi siya all men, that is all the 8 billion people, but all classes of men. Ano ibig sabihin? Hindi bias si Lord sa mga mahihirap lang. At even in those who are in the upper status ay kasama. Ano? At kalooban ng Diyos na ang mula sa mga lahat ng ito, ang mga tao ay maligtas and to come to the knowledge of the truth. Now, i-reject mo man yung kaisipan na yon. Hindi, basta all men meaning all men. Now, that word will, is it God's will of decree? Is it his decretive will? Is it his is it his will of demand? Preceptive will? Is it his will of desire? Or is it his disposition? Ito ba ay kanyang dinecree na lahat ay maligtas? Again, bagsak mo nga ay universalism. Inuutos niya ba? Maaari, kasi inuutos niya lahat na sumampalataya. Or desire niya ba ang lahat ay maligtas? I believe medyo mas lalapat ito doon sa pangatlo. God desires all men to be saved. Pero alam natin na hindi yun mangyayari. Bakit? Sapagkat iba, yes, itong desire ng Panginoon, pero iba ang dinecree ng Panginoon. At kung sasabihin, bakit ganun? Well, sino tayo para questionin ang Panginoon? Yun ang kanyang ginawa. Gusto niya ipakita yung kanyang puot sa iba, gusto niya ipakita yung kanyang habag sa iba, yun ay sang-ayon sa kanyang mabuti at perpektong kalooban. Point, God's sovereign election unto salvation is not God's demand, or desire that may or may not happen, but it is under God's decree that it will surely happen. Ito yung gusto kong puntuhin ho. Itong pinag-aralan natin na election unto salvation ay hindi siya will ng Panginoon na nasa ilalim ng demand na baka hindi mangyari, or desire na baka hindi rin mangyari, kung hindi it is under God's decree na siguradong mangyayari. Ito yung malinaw sa salita ng Panginoon. Acts 13 verse 48. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were what? Ordained to eternal life. Ano nangyari? Believed. No more, no less, walang nakalusot, walang hindi nakuha, walang nagmintis. It happened. Why? Because they were ordained to eternal life. Tinalaga sila ng Panginoon doon. At ito ay siguradong nangyari. John 6:37 ang sabi, and all that the Father giveth me shall come to me. There is that emphasis of surety. Sigurado itong mangyayari. They shall come to me. Lalapit sila kay Kristo. At sino mang lalapit sa Kanya, ay hindi niya ikakaila. Now, itong lalapit sa Kanya, sino yung lalapit sa Kanya? Well, yung mga binigay sa Kanya ng Ama. Sigurado yun. John 10:16, other sheep I have, which are not of this fold. Meron pa ako ibang mga tupa. Take note, hindi sila kambing, sila yung mga tupa, pero wala pa sila sa fold. Nawawala pa sila. Them also I must bring, and they shall
hear my voice. It is without fail. Hindi ito mimintis, hindi ito papaliya, hindi ito baka sakali, hindi lang ito 95%, 100%. And there shall be one fold and one shepherd. Again, itong paghirang ng Diyos sa ikaliligtas, itong pagbibigay ng Ama ng mga pinili kay Kristo, this falls under God's will of decree. Ito yung desisyon ng Diyos at ito ay siguradong mangyayari to the dot. Now, understand and identify the word all. Context is very important. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, yun nga, not willing that any should perish but all should come to repentance. The question is, sino yung all? Lahat! Sino yung lahat? Lahat ng mga lalaki, lahat ng mga babae, lahat ng bata, lahat ng matanda. So, hindi lahat, meaning always lahat. Pag-aralan natin. Sa 2 Peter chapter 3 verse 1, ang sabi, this second epistle, beloved, I now write unto you. So, ito yung pangalawang letter, kaya 2 Peter. Sino yun? Si Pedro. Write unto you. Meron siyang mga particular na sinulatan. Now, the question is, sino yung mga una niyang sinulatan? Kasi ito na yung second letter at yung audience ng second letter, sila din yung audience ng first letter. Sino yung audience ng first letter? 1 Peter chapter 1 verse 1. Peter, an apostle of Jesus Christ to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Elect according to the foreknowledge of God. So, sino itong you sa chapter 3 verse 1? Well, they are the elect. And malinaw na yung ating pag-aaral, I hope, dun sa word na foreknowledge. So, yung you doon sa 2 Peter 3:1 is the elect. It's the same group of people sa 1 Peter chapter 1 verse 2. Now, ano ang punto niya? Verse 2, 2 Peter chapter 3, verse 2, that ye, again, sino yung you, the elect, sino yung ye, the elect, the believers, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. By the way, just a side note, yung sa verse 2, inequate ni Pedro yung mga words ng prophets, that is Old Testament scripture, sa commandments ng mga apostol ng Panginoon, New Testament. So the weight, yung otoridad ng Old and New Testament, yung inspiration, pareho, pareho. So again, salita ng Panginoon. If we will read verses 3 to verse 7 for the sake of time, bibigyan ng pansin yung mga scoffers sa verse 3 and saying the word the promise or kanilang ini-scoff, question, niyurakan yung pangako ng Panginoon ng kanyang pagbabalik for they. So again, iba yung you, iba yung they yung mga hindi mananampalataya. Verse 6, whereby the world then was being overflowed with the water perished, but the heavens and the earth are now, which are now by the same word are kept stored, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of the ungodly men. So, medyo binigyan yung focus yung mga hindi mananampalataya, yung mga nanghahamak sa pangako ng Diyos ng kanyang muling pagbabalik. Then sa verse number 8, but beloved. So verse 1, you, those are the elect. Verse 2, ye, those are the believers, the elect. Verse 8, but beloved, those are the believers, again, they are the elect, the recipients of the first letter. Be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Verse 9, ito na. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness. Sino yung men na yun? Well, they are the they. Sila yung they, yung mga hindi mananampalataya, yung mga nangyuyurak sa salita ng Diyos at anong po-question sa salita ng Panginoon. So they are the they. But long-suffering to usward. Sino yung us? The elect. Not willing that any should perish. Again, sino yung subject nito? Us. Kasama na si Pedro. Kasama siya among
the elect, not willing that any should perish. God is not willing that any of the elect should perish, but that all should come to repentance. And according to careful study ng context, the word all is limited doon sa usward. Sino yung usward? It is in contrast doon sa verse number 9 pa rin na those men who count slackness, those the unbelievers, usward the believers, and mga pinili, particularly the elect. And again, yung may mga elect pa na hindi pa ligtas, and God is not willing that any of His elect should perish, but they will all come to repentance. That's one way. I think a legitimate way of understanding itong 2 Peter chapter 3 verse 9. Now, gusto ko liwanagin, hindi natin sinasabi na hindi natin dinideny yung desire ni Lord, yung imbitasyon ng Panginoon sa lahat na manampalataya sa Ebanghelyo. We preach the gospel to every creature. We preach the gospel to all men. Pero, ang sinasabi natin ho ay ito, ang honest interpretation at pagtingin, maging sa context. I would like to invite you to read again. Again, read carefully itong mga talatang ito. And I'm convinced, personally, I'm convinced sa aking personal pag-aaral na yung all dito ay hindi all men, all should come to repentance, but particularly all that is the elect. Now, aaring hindi kayo makumbinse. Again, I would like to encourage you to study further. Pero, interpretasyon mo man dyan ay all men, that is all men, still magpo-fall under yon sa God's desire. God desires all men to be saved. Pero hindi yun ang kanyang dinecree. Who is all men? That is all. The important is it must be stated that it must be stated that what we're doing is not text manipulation or any context gymnastics to make it Calvinistic or electionist. Actually, yun yung paratang madalas. Ginagawa yung Calvinistic yung verse, ginagawa yung electionist yung verse. I hope sana naging malinaw sa inyo. Simulan natin sa verse 1, titignan natin yung konteksto, inunawa natin. Hindi pinipilipin. We are seriously considering and studying the text in its context and bringing out the truths of God's Word. So itong dalawang text na ito na madalas all men, God wants all men to be saved. Now, malinaw, hindi ito kontra sa doktrina ng election. Why? Because yes, He wants all men to be saved. That's one category of God's will. Pero iba yung dinecree ng Panginoon. Sinigurado niyang mangyayari. He elected some to salvation. Okay? So ko encourage na talagang pag-aralan ito, huwag niyo lunukin ng buo, nguyain, pag-isipan, tawa, patuloy tayong bigyan ng liwanag at paglago sa pananampalataya ng Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, sa iyong mga salita. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na patuloy na maunawaan ng mga ito. Patuloy mo kaming bigyan ng liwanag. Lord, alam mo po ang nasa namin, hindi mapatunayan ang sino mang tama, sino man ang mali, kundi ang katotohanan mo. Ingatan mo po kami. At lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy na maging kapurihan mo, kalaguan ng mananampalataya, patuloy na sipag sa paghahayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ingatan mo kami, maging ang aming panahon ng panalangin sama-sama. Lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Again, kung meron ng mga questions, please send it. At Lord willing, tatalakayin ho natin yan sa susunod ho nating time in the Word. After 5 minutes, ay bubuksan ho natin yung ating prayer room. God bless po. At dito ho magtatapos ang ating pag-aaral ngayong gabi.